Matinding kahihiyan ang ipinatikim na yon ng Armenia kay Vladimir Putin. Ngayong araw, tinatanggap ni punong ministro ng Armenia, Nikol Pashinyan sa Yerevan, ang summit ng European Political Community at ang pinakamasakit para sa mga Ruso, si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Hindi pa ganun katagal, mayabang na sinabi ni Vladimir Putin kay Nikol Pashinyan na kailangan nitong pumili sa pagitan ng EU at EAEU. Parang hindi pwedeng sabay na kakampi ng Armenia ang Russia at Europa. Mukhang nagdesisyon na si Pashinyan na yon. Sumisigaw na ang propagandang Ruso na pagsisisihan at mananagot si Pashinyan, pero ipinagtanggol na siya ng mga leader ng Europa. Ngayong araw, pumirma ang Armenia ng kasunduan sa United Kingdom para sa estratehikong pakikipagtuwang. Mayroon ding kasunduan sa ilang mga bansa ng NATO. May hiwalay na kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng Armenia at Ukraine. At ngayon, hindi na basta aalis ang European Union sa Armenia. Armenia na dati itinuturing sa tilayat ng Russia. Dagdag pa rito, si Zelensky ay sa Yerevan pa mismo nakipagkita sa mga makarasya na punong ministro ng Slovakia at Georgia, sina Fico at Kabakidze. At mula mismo sa Yerevan, inyanunsyo ni Zelensky ang pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa parada ng tagumpay sa Moscow noong ika-9 ng Mayo. Ako si Alexei Pichi, talakayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel. I-like ninyo ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Sige, magsimula na tayo. Kaya ngayon, sinusubukan ng buong makinarya ng propaganda ng Russia na kahit papaano ay bigyang katwiran ang katotohanang wala ng anumang impluwensya si Vladimir Putin kahit sa Armenia. Higit pa dyan, napakahina na ni Vladimir Putin na hindi man lang niya mapigilan ang pagbisita ni Vladimir Zelensky sa isang bansang miyembro pa rin ng CSTO. Problema ito para sa Russia. Isipin mo kung gaano ito kalaki. Ang mga leader ng 50 bansa ng European Union, ang kalihim general ng NATO at kahit mga kinatawan mula sa Canada at Turkey ay dumating ngayon sa Yerevan para sa ikawalong summit ng European Political Community. Makasaysayan ito dahil unang beses ginanap sa Armenia ang ganitong kalaking forum na nagtitipon ng leader mula sa halos buong kontinente. At ang mahalaga, lahat sila ay mga kalaban ng Rusya. Babanggitin ko dito ang sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya. Maging tapat tayo, 8 taon na ang nakalipas, walang pupunta rito sa Armenia. 8 taon na ang nakalipas, itinuturing ang bansang ito bilang de facto satellite ng Rusya sa negosasyon. Ang katotohanan na ngayon ay nakikita natin ang napakaraming bagong pagbisita sa inyong bansa ay napakamakabuluhan. Gusto ko lang ipaalala kung gaano kakumpiyansa si Vladimir Putin. Kamakailan, tinakot pa niya si Nikol Pashinyan na hindi niya alam na wala nang may interes sa pesteng yon ng Kremlin. Noong Abril 1, pinaalala ko na sinabi ni Vladimir Putin kay Nikol Pashinyan na hindi pwedeng sabay na miyembro ang Armenia sa EAEU at ganap na lumapit sa European Union. Parang sinasabi niya na kailangan pumili ang mga Armenyo. Dati sinabi ni Pashinyan na hindi pa panahon para sa final na desisyon at kapag dumating ito, hindi raw ito magiging matibay. Titingnan niya ang opinyon ng diktador na si Putin na sa takot ay pinapatay ang internet, mobile komunikasyon, nagpapakilala ng sovereign internet, nagtatago at pinapatay ang Telegram. At ngayon, makalipas ang 1 buwan mula nung pag-uusap na yon, ang Armenia na nananatiling miyembro ng Eurasian Economic Union at maging ng CSTO ay nagtitipon ng mga leader ng buong kanluraning mundo sa kanilang bansa. Sa tingin ko, malinaw na ang naging desisyon. Dagdag pa rito, ngayong araw ay lumagda ang Armenia ng kasunduan para sa estratehikong pakikipagpartner sa United Kingdom. Sabi ni Pashinyan, Armenia at United Kingdom ay nagbubukas ng bagong yugto ng relasyon batay sa magkaparehong halaga at mas matibay na kooperasyon. At ngayon, ito na ang pinakamalaga. Tandaan ninyo, hindi pa umaalis ang Armenia sa CSTO at may mga sundalong Ruso pa sa kanilang teritoryo. Ganito kasi yon. Sa ilalim ng estratehikong kooperasyon, nais ng Yerevan at London na paunlarin ang kakayahan ng Armenia sa mga larangan ng seguridad, depensa, seguridad ng mga hangganan, paglaban sa ilegal na migrasyon, cyber resilience at pagtugon sa mga hybrid na banta. Inaprubahan ng Armenia ang pinagsamang deklarasyon sa estratehikong dialogo kasama ang isa pang NATO na bansa, Croatia.
Sige, hintayin natin ang sigaw mula sa Kremlin na hindi pwedeng sabay-sabay para sa Armenia, na hindi pwedeng manatili sa patay ng CSTO at sabay na bumuo ng relasyon sa mga bansa ng NATO. Tulad ng nakikita ninyo, kahit ang Armenia ay hindi na talaga pinapansin ng anumang sigaw na nagmumula sa mga latian ng Moscow. Binanggit ko rin na tinalakay ng Armenia at Ukraine ang pagpapaunlad ng ekonomikong partnership kabilang ang muling pagbuhay sa Intergovernmental Commission sa Ekonomikong Kooperasyon. Dito, gusto kong sabihin na muling nagbabanta ang mga Ruso sa ekonomiya ng Armenia. Pero talaga bang kayo, mga hindi pa naliligo na Ruso, iniisip nyo ba na? Bago pumirma ng kasunduan sa mga Europeo, sa United Kingdom at iba pa, hindi ba kinausap ni Pashinyan sila tungkol sa kompensasyon o paano maiwasan ang malaking epekto sa ekonomiya ng Armenia? Talaga bang iniisip nyo na lahat ng tao sa paligid ay ganun katanga? Pero ang pinakamasakit para sa Kremlin ay ito. Doon mismo sa summit sa Yerevan, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kayang makarating ng mga drone ng Ukraine sa parada ng araw ng tagumpay sa Moscow sa ika-9 ng Mayo si Pito. Inanunsyo ng Russia ang parada sa Mayo 9, ngunit walang kagamitang militar na makikita. Kung totoo nga ito, unang beses ito matapos ang napakaraming taon. At maaring lumipad din ang mga drone ng Ukraine sa paradang yon. Ipinapakita nito na hindi na sila kasing lakas tulad ng dati. At ang pahayag na ito ang tuluyang nagpagalit sa mga Russian na ngayon ay nadningit-ningit sa kawalan ng magawa. Umabot na sa puntong ang mga mainit ang ulo ay nanawagan kay Vladimir Putin na maglunsad ng atakeng missile sa Yerevan para sabay na mapuksa sina Zelensky at lahat ng leader ng Europa sa isang atake. Pero siyempre, wala namang magagawa si Vladimir Putin sa ganitong bagay. Bukod dito, tampok sa Yerevan ang bilateral na pagpupulong ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at punong ministro Robert Fico ng Slovakia na kilala ring makarusya. Binigyang diin ni Zelensky na bukas ang Ukraine sa dialogo sa Slovakia at nais ng matibay na relasyon. Tinalakay niya kay Fico ang kooperasyon sa iba't ibang larangan at ang pagsasagawa ng pagpupulong ng mga pamahalaan sa anyo ng isang komisyong intergovernmental sa lalong madaling panahon. Sa huli, inamin ni Robert Fico na may mga hindi pagkakaunawaan sila ni Zelensky, ngunit sinusuportahan ng Slovakia ang pagpasok ng Ukraine sa EU at handang tumulong sa prosesong ito. Dagdag pa ni Fico, siyempre pupunta siya sa Moscow sa ika-9 ng Mayo, ngunit hindi siya dadalo sa kahiyahiyang parada sa Red Square. Gusto ko ring banggitin na sa Yerevan Summit, unang nagkita sina Zelensky at Georgian Prime Minister Irakli Kabakidze na pinatawan niya ng sanksyon. At narito ang sinabi ni Zelensky. May mga hindi pa rin nare-resolbang issue sa pagitan ng ating mga bansa kaya mahalaga ang dialogo sa lahat ng antas. Palaging iginagalang ng Ukraine ang Georgia, soberanya at mga tao nito. Patuloy naming itutuloy ang kooperasyon. Dapat ding banggitin na komplikado ang relasyon ng Ukraine at Georgia dahil sinusuportahan ng pamahalaan ng Georgia ang pulisya ng Russian Federation laban sa Ukraine at tumutulong pa sa Russia na makaiwas sa mga sanksyon. Pinuna ni punong ministro ng Georgia na si Irakli Kabakidze na tinatawag na Makarasya ang revolusyon ng dignidad sa Ukraine. Ayon sa mga tagamasid, ang ganitong uri ng retorika ay halos kapareho ng mga pampublikong pahayag ng pamunuan ng Russia. Kalaunan, ginamit ni Irakli Kabakidze sa kampanya ng kanyang partidong Georgian Dream ang mga larawan ng pagkasira sa Ukraine. Kalaunan, habang nagbibigay ng komento tungkol sa hakbang na ito sa isang Georgian na istasyon ng telebisyon, sinabi niya na sa ganitong paraan umano ay nagawa nilang ayon sa kanya ilantad ang katotohanan tungkol sa Ukraine. Kahit sa mga ganitong makarusyang leader, tuloy pa rin ang mga pagpupulong habang si Vladimir Putin ay muling kahiyahiyang natatago sa kanyang bunker. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa comments sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.